Sabay-sabay ba ang problema sa buhay mo? Panoorin mo yung devotion na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. So yung topic po natin ngayon ay Doctrine of Concurrence. Ito po ay doktrina na tinatawag natin concurrence. An aspect of God's providence whereby He cooperates with created things in every action, directing their distinctive properties to cause them to act as they do. It teaches that God's providence and human responsibility work together without contradiction. That's quite a mouthful. Ang bigat ng definition natin. Pero ganito lang po yan kasimple. Yung concurrence po, ito yung sabay. Kaya ang tanong ko, sabay-sabay ba ang problema sa buhay mo? Huwag kang mag-alala. Kasi kasabay ng mga problema, trahedya sa buhay na nangyayari sa atin, meron din kasabay na pagkilos ang Diyos. Yun yung concurrence. Basahin po natin sa Genesis chapter 50 verse 20. Sabi po rito, "You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil dooy naligtas ang marami ngayon." Now, dito po sa Genesis chapter 50 verse 20, nag-uusap po si Joseph tsaka yung kanyang mga kapatid. Ito po yung isa sa pinakamadrama na pangyayari sa Biblia. Kasi po si Joseph po, trinaydor ng kanyang mga kapatid. Siya po ay itinapon sa balon, tapos napagdesisyon ng mga kapatid niya na ibenta na lang bilang alipin. And later on, dinala siya sa Ehipto, naging alipin nga siya doon. Ang daming nangyari sa kanya, napagbintangan siya ng rape, na namantala ng asawa ng amo niya, nakulong siya, nagdusa siya sa kulungan, and later on, may nakilala siya doon na naging sanhi upang makarating siya doon, makarap siya doon sa Pharaoh at ma-interpret yung panaginip ng Pharaoh, and later on, naging, sabihin natin, gobernador or pangalawa sa pinakamakapangyarihang pinuno sa Ehipto. Tinaas siya ng Diyos. Now, kung isipin niyo pong mabuti, napakaganda ng istorya ng buhay ni Joseph. Pero nagsimula po itong transition na ito, nung siya'y itinapon sa balon ng kanyang mga kapatid. Siya'y trinaydor. Siya'y hindi trinatong kapatid, kundi, halos parang hayop na lang siya na ibinenta. Yung intensyon ng mga kapatid ni Joseph ay masama. Pero kasabay noon, merong magandang intensyon ng Diyos. Yun po yung concurrence. May masamang ginagawa ang tao against Joseph. At the same time, may magandang ginagawa ang Diyos sa buhay ni Joseph. Magkasabay yun. Parehong tao, parehong mga, personalities ang involved. Magkaibang intensyon, pero nagwo-work together. Kaya po yung definition natin, an aspect of God's providence whereby He cooperates with created things. Nakikipag-cooperate yung Diyos sa mga pagkilos ng tao, pero yung intention ng Diyos napakaganda, kahit na yung intention ng tao minsan masama. So, yan po yung concurrence. Kitang-kita po natin yan sa Genesis chapter 50 verse 20. Sabi rito ni Joseph, "You intended to harm me." Yan yung intention nyo. Mali yung gusto nyong mangyari. Mali yung evil yung intention ninyo. Pero ginamit ng Diyos yun para makapagligtas ng maraming buhay. To accomplish what is now being done, the saving of many lives. Napakaganda po ng doktrina ng concurrence, no? Makikita natin, God is actively involved in our daily lives. Kaya yan po yung una nating teaching ngayong umaga. God is actively involved. Pag sinabi po nating involved, yung Diyos, hindi tayo iniwan kahit kailan. Involved siya, kasama natin siya, kumikilos siya sa buhay natin. Kaya mga kapatid, sabay-sabay ba mga problema sa buhay mo? Kasabay din yan ang pagkilos ng Panginoon. Sunod-sunod ba ang trahedya sa buhay mo? Huwag kang mag-alala kasi susunod din. Makikita mo yung pagkilos ng Diyos, sunod-sunod din. Merong concurrence, merong kasabay na mga problema natin sa buhay ay ang solusyon at pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, God is actively involved. Hindi ka nag-iisa. Si Joseph, nung nasa balon siya, hindi siya nag-iisa. Inalipin siya, hindi siya nag-iisa. Napagbintangan siya,
namantala ng asawa ng amo niya, pero noong mga panahon na yon, hindi siya nag-iisa. Nakulong siya sa bilangguan, pero kahit kailan, hindi siya nag-iisa. Sinasamahan siya ng Diyos. Merong concurrence. Kasabay ng pagkilos ng masama, ay merong mabuting pagkilos ang Diyos sa buhay ni Joseph. Ganoon din po sa atin, mga kapatid, no? Minsan, piling natin, nag-iisa tayo, piling natin, Lord, ba't ang dami kong problema, sunod-sunod, nasan kayo? Ang Diyos ay kasama mo, actively involved, working in your life. Number 2 po, nothing happens outside of God. Kahit po yung pagtatraidor ng mga kapatid ni Joseph, sa kanya, nangyari po yon under the sovereignty of God, under the power and authority of God. Napaka-comforting po nitong katotohanan na ito. Nothing, absolutely nothing happens outside of God. Kaya po, magaan ang ating kalooban na tanggapin ang mga nangyayari sa buhay natin kasi alam natin na merong Diyos na kumikilos. Na kung namatayan ka man, nagkasakit ka man, nagka-stage 4 cancer man yan, hinayaan ng Panginoon na mangyari yan sa iyo. Hindi yan nangyari outside of His will, outside of His sovereignty, outside of God. Hindi yan aksidente, kasama yan sa plano ng Diyos na dapat nating tanggapin na may pagtitiwala sa ating Diyos. Sunod-sunod ba problema mo? Sabay-sabay ba ang mga pagsubok sa iyong buhay? Merong Diyos na kumikilos sa iyong buhay. Mas madaling tanggapin ang mga pagsubok sa buhay na merong Diyos kaysa sa walang Diyos. Mas mabilis labanan ang mga pagsubok sa buhay na merong Diyos kaysa sa wala kang pinaniniwala ang Diyos. Pangatlo po, God is actively working even through evil. Nakita po natin yan sa Genesis chapter 50 verse 20. Makikita rin po natin yan sa New Testament kasi yung Genesis 50:20, picture lang po yan ng Messiah. Sa Acts chapter 2 verse 23, habang nagpipreach si Peter, sabi niya, "This man was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge." Si Jesucristo daw, ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mula't mula pa. Sino nagkanulo kay Jesus Christ? Si Judas. Pero kasama yun sa plano ng Diyos. "And you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him to the cross." Kayo mga Israelita, sa tulong ng mga Romano, mga sundalong brutal, sa tulong nila Pilato, nila Herodes, lahat kayo, ginawan nyo ng masama ang Panginoong Jesucristo. But God intended it for good, for the saving of many lives. Kasama po tayo na ikinabang sa ginawa ng Diyos 2,000 years ago. So sabi dito, ang Jesus na ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinapako niyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Acts chapter 4 verse 27 to 28. "For truly in this city there were gathered together against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the peoples of Israel, to do whatever your hand and your plan had predestined to take place." Napaka-powerful na verses sa Bible. So sa plano ng Diyos, si Jesus Christ talaga dadanas ng suffering. Mamamatay doon sa krus. Pero yung mga tao, sila yung gumawa ng masama. Sila Herodes, Poncio Pilato, ginawa ng masama ang Panginoong Jesucristo. They intended it for evil, but God intended it for good, for the saving of many lives. Concurrence. Trahedya ang nangyari kay Jesus sa harapan ng mga tao. Ginawan siya ng masama. Pero sa isipan, sa infinite wisdom of God, I will use this. Sabi ng Diyos, I will use this for the saving of many lives. Meron bang may masamang intention sa iyo? Binubuli ka? Ginagawa ka ng masama ng mga office mates mo? Or maybe gusto ng ibang tao na pabagsakin yung negosyo mo? Or merong mga crab mentality na talagang gustong hatain ka pababa? May mga intention man masasama ang tao laban sa iyo.
But remember this, God is actively working even through evil. They may intend those evil things against you, but God can use those things, those intentions for good. So God is actively involved in our daily lives. Nothing happens outside of God. And God is actively working even through evil. Paano natin to i-apply sa ating mga buhay? Number 1, mga kapatid, ask God to increase our faith. Minsan po kasi kinukulang talaga tayo ng pananampalataya. Right after this devotion, kausapin natin si Lord, Lord, please increase my faith. Kasi po tayo mga Kristiyano, yun talaga, hindi tayo by sight by faith tayo Kailangan matuto talaga tayong magtiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang nakakaalam ng lahat ng nangyayari sa buhay natin. May mga times kasi na hindi natin maintindihan yung sitwasyon natin, nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos. Pero yung pagtitiwala sa Diyos, mga kapatid, ito yung mga panahon na kahit hindi mo nakikita, hindi mo nauunawaan yung mga nangyayari sa iyo. Pero meron kang kapanatagan, kaligayahan, kapayapaan kasi lubos ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Pangalawa po, accept God's sovereign decisions. Yung isipan ng Diyos, infinite. Yung wisdom ng Diyos, infinite. Tayo, finite beings. Kaunti lang yung nakikita natin, yung alam natin, kakarampot lang. Ang Diyos ang nakakita from eternity to eternity. Ang nakikita lang natin yung ngayong araw, bukas, at mga nangyari sa atin recently. Pero ang Diyos, ang isipan ng Diyos, infinite. From eternity to eternity. Kaya kahit ano pong nangyayari sa buhay natin ngayon, isipin po natin, sovereign decision ng Diyos yan. We need to accept God's sovereign decision. Kahit anong trahedya nangyari sa buhay mo ngayon, kahit nawalan ka ng mahal sa buhay, kahit na bumagsak yung negosyo mo, or hindi ka nakapasa doon sa ina-applyan mong trabaho, accept God's sovereign decisions. Marahil nasa balon ka ngayon, kagaya ni Joseph. Or nasa kulungan, kagaya ni Joseph. Or napagbintangan, na kagaya ni Joseph. Pero sa mga sitwasyon na yon, kailangan nating tanggapin, Lord, I believe in you. You are sovereign. Decision mo to. Ginagawa ko yung best ko, sumusunod ako sa inyo, pero ganito nangyayari sa buhay ko, puro na lang problema. I know this is your decision. I know it's gonna be a beautiful story. Katulad ng buhay ni Joseph, naging maganda yung istorya ni Joseph. Nagpatuloy lang siya sa pagsunod sa ating Panginoon. Pangatlo po, actively cooperate with God. Hindi po natin inaantay yung resulta ng gagawin ng Diyos. Right now, we cooperate with God. We know, dito sa doktrina na pinag-aaralan natin, concurrence, God is actively working in our daily lives. So, imbis na antayin natin yung future, dumating yung makita natin yung plano ng Diyos, someday mag-make sense yung ano nangyayari sa atin ngayon. Instead of waiting, we actively cooperate with God. Let's ask the Lord, Lord, what are you doing right now? Ano yung pagkilos mo ngayon? I want to cooperate. I want to be part of your beautiful story. Actively cooperate with God. Lagi nating tanongin, Lord, ano yung ginagawa mo ngayon sa buhay ko? Nadapa ka. Lord, may tinuturo ka ba sa akin? Help me to understand kung mayroon kang tinuturo sa akin. May namit kang tao. Piling ng iba, aksidente lang. Pero namit mo. Lord, bakit ko namit tong tao na to? Meron ka bang gustong ipasabi sa pamagitan ko? Or meron kang gustong sabihin ng tong tao na to? Meron kang gustong sabihin sa pamagitan ng tao na to? Let me know. I want to actively cooperate with you. So, 3 applications po. Ask God to increase our faith. Accept God's sovereign decisions. And actively cooperate with God. Now, para po sa ating discussion, how does knowing that God is actively involved in our daily lives change the way we view our struggles? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, thank you for being active in my life every day. I trust that nothing happens outside of your plan, even when I don't understand it. When I face hardships, help me to remember that you are working, even through what seems evil.
Strengthen my faith so that I can fully trust in your wisdom. Teach me to accept your sovereign decisions with a humble heart. Help me not just to wait for your will, but to actively cooperate with you. May my life reflect your glory as I walk in obedience. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Gusto po nang batiin ang Tres Marias at maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito sa ating channel. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. I hope to have coffee time with you. Now, kung kayo po ay may natutunan sa devotion po natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magkita-kita po tayong muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotions.